Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po nasa round number 7 na tayo ng Indonesia IM Tournament at ang kalaban ko po dito ay si FIDE Master Itgelt Kuyagsogd. Ayan, so from Mongolia po. So kung makikita nyo yung rating ni FM Itgelt, 2408 din po. So parehas kami ng rating and actually kami yung second and third seeds sa tournament. Although, kung tutusin, dikit-dikit lang naman talaga yung mga rating namin. So, punta tayo sa ating laro. Ako po yung white dito and si FM Itgelt yung black. Ayan. So, ito nag-start with Knight F3. Knight F6. C4. G6. D4, Bishop G7, G3, and then nag D5. So dito, actually may pinagpipilian ako, either mag Bishop G2 ako and hopefully mag-castling siya, no? So ito yung isang line na possible mangyari, pero ang ginawa ko is nag C takes D5 ako. Gusto ko kasi yung medyo magulo eh. Kasi yung sa kabila po, yun po yung very solid line ng Grunfeld. So dito, pagka Bishop G2, nag-Knight B6. Ayan, so nag-Knight B6 siya dito. And nakita ko yung previous game niya dun sa round number 1 nitong tournament na ito. Parang favorite niya yung ganitong setup and nanalo po siya doon against another IM. So sabi ko, pagka nag-castling ako, magna-Knight C3, favorite niya yung ganito eh. Oh. And after the game, sabi niya sa akin, marami siyang mga prepared lines dito. Rook E8, Rook E1 daw eh. Ayan ang sabi niya sa akin. Although hindi ko na po yung ginawa kasi sabi ko alam ko mag-prepared siya dyan. So syempre ano lang ho yan eh, utakan lang ho yan. Iniwasan ko lahat ng linya kasi ang dalawa lang po ang tira dito, either Knight C3 or castling. So both po yan matra-transpose dun sa E3 setup na gustong gusto niya. So ang ginawa ko, pinilit ko ngayon nag-E4 ako. And base po sa aking database, 17 lang po ang tumira nito from thousands dun sa castling and Knight C3. So ito, freestyle lang. Na alam ko during the game na medyo mali siya and kung mali man, puti naman tayo, hindi ganun kasama. So usually pagka nagkamali ka po as white, equalize lang ang kakalabasan. So sabi ko pwedeng isugal natin medyo freestyle ng konti. So dito nag Bishop G4, ito nga yung pangontra diyan eh kasi umopen na po yung pawn. Yung knight pwede na pong ipin. Ayan. So dito ang ginawa ko is nag D5. Take note, under attack kasi itong D4 po no nung bishop and yung queen. So pagka nag-bishop E3 ka naman, anytime yan mamaya, may mga talon dyan, mafo-fork yung bishop. So of course, hindi pa ngayon, kasi may queen A4 check. So halimbawa, mag-castling lang muna siya. Next target niya na yung knight C4. So dire-diretso yung mga attacking gagawin niya. So dito, D5 ko na. Ayan, so D5, nag-C6 na kagad siya, H3, and bumalik Bishop C8. So kakaiba yung style, no? Pagka kumain, ka-capture ako ng queen, hawak ko yung bishop pair. So dito ang ginawa niya Bishop C8, bumalik ulit. And then pagka Knight C3, capture, E takes D5, and ngayon kinapture niya yung Bishop takes C3, capture, and Queen takes D5. So kung makikita nyo po, meron akong very slight advantage kung makikita ko yung tamang tira na hindi ko po nakita. Kasi ang tira, matagal ho ako nag-isip dito, mga 20 to 30 minutes ako nag-isip kasi alam ko ito na ang critical position. No? So kung ano ititira ko dito, maiiba ang
daloy ng laro, no? Kasi dalawa ang pwedeng gawin. Pwede kong capturein or castling. So, itong capture, pinag-isipan ko matagal, and yan daw po ang tama. Next is knight d4. So, papakita ko po yung engine line, no? Pagka-capture, bishop h6. And actually, itong bishop h6, nakita ko po yan. Kaso, naisip ko kasi, 2 pawn ang isa-sacrifice eh. So, 2 pawns down tayo, pero may bishop na malakas. And then, hindi siya makapag-castling. Tapos, pagka-castling natin, kuha ang open files. Kaso, ang worry ko, baka hindi ko mabawi yung mga pawn. 2 pawns down tayo, mahirap po yun, no? So, actually, ang analysis ko dito, knight a6. Castling, and then somehow, baka mag-knight a4, tapos knight c5. So, solid yung knight niya sa c5. Na ngayon po, of course, with the help of NG, nakikita ko hindi niya pala maisosolid yung knight doon. So, may knight b5. Pagka ganon, aatakihin lang daw. Bishop f5, bishop g7, rook g8, bishop d4. So, ayan, lalamang ako ng slight advantage kasi yung mga bishop ko napakalakas. Pero mahirap na po talaga makita yan kasi malalim na variations na yan. Ayan, so minsan talaga kailangan samahan ng tapang ng loob. Yan po talaga nakita ko yung bishop h6 eh. Sabi ko parang walang magawa yung mga knight niya. Kaso, yun nga nakita ko yung may knight a6. So ang ginawa ko, nag-castling na lang ako. Castling. Ayan, so slight inaccuracy. Kasi nawala yung lamang, no? So queen takes d1, rook takes d1. Ang idea ko dito is a4, a5, and then a6. Para umopen yung bishop. Ayan. So, nakita niya yan. Nag-bishop d7 siya. Ang drawback naman yan, na-stop nga yung a4. Meron namang knight e5. So, open ang bishop, open ang knight. So, pagka bishop a4, rook e1. And ito po, pagka knight c6 niya, another critical position, nakaka-develop na yung mga pyesa niya. So, 1 pawn down pa tayo, tapos nakaka-develop yung pyesa. So, matagal po ako nag-iisip dito. Actually, bago ko tinira ito, down to last 20 minutes tayo. Siya nasa 1 hour plus pa. Kasi, mahirap po yung 1 pawn down. Pagka hindi mo nabawi yung 1 pawn down mo, i-convert niya po yun sa endgame. Sigurado yun, no? So, dito, buti nahanap natin yung tamang tira. Pagka-capture, kain, and then bishop e3. So, under attack yung knight. And ang idea ko po dito, halimbawa, alisin niya itong knight, no? Halimbawa, depensa niya ng rook b8. May atake dito sa sa h8 rook. Pagka iwas, alam ko meron akong mga ideyang bishop c5 eh. So, atakihin ko to. Baka yung rook niya mata-tied down. And malakas po yung compensation nung 1 pawn down. Ayan. So, pagka bishop e3, ang ginawa niya ng castling. And then, pagka castling, makikita natin na iwan na po yung e7 pawn. So, ang nangyari, kinapture ko lang. Capture. And then, capture. Dito po, nagkapalitan na ng pyesa. So, mabilis pong naubos ang mga pyesa na uwi sa tabla. Pero grabe yung game na ito. Ang dami po kasing critical moments. Lalo na nung 1 pawn down tayo. No? Kailangan very precise yung mga bibitawan kong moves. Kung hindi, tatagilid yung posisyon. So ito po yung centi-pawn loss nung laban namin. No? So, for average centi-pawn loss, meron akong 1 inaccuracy pero overall 98% accuracy yung tinira ko. Yung kalaban ko naman 3 average centi-pawn loss and 99% accuracy. So 0 inaccuracy, 0 mistakes, 0 blunders. So talagang chess ngayon kakaiba na. Very precise yung laro. Pagka isang mali mo, matatalo ka, lalo na dito 1 pawn down tayo, no? Kaya iniingatan ko, naubos yung oras ko, last 15 minutes ako bago natapos yung laro. So buti na lang nahanap natin yung mga precise moves and na equalize natin sa dulo.
Ayan. So, ipapakita ko po yung standings kasi marami pong nagre-request ng standings. So, ito po ang ating standings after round number 7. So, leading po yung 5.5. Tapos may dalawang 5 and nandun tayo sa 4, 5, 6 with 4.5 points. Tapos merong 7 and 8 with 4 points. And yung 9, 10, 11, 12 wala na pong habol yan. So yung 1 to 8 nagbabakbakan pa, very close fight. Hindi pa masasabi kung ano mangyayari kasi last 4 rounds to go pa po. Ayan, so hopefully maganda performance natin sa last 4 rounds. And kung makikita nyo po, lahat po ng invited players dito, kung hindi IMFM, ayan, tas may WGM, WIM. So talaga pong mahirap pong score, no? So tayo ngayon nasa +2 score tayo. 3 wins, 1 loss, and I think 3 draws. 3 wins, 3 draws, 1 loss. So dun sa last 4 rounds, ipapakita ko naman ang last 4 rounds natin. Ayan. So, ang last 4 rounds natin, si IM Irvan, IM Furman, 4.5, 5.5, tapos si FM Peter Long, 0 points, and si FM Kurniawan, Muhammad Agus with 4 points. So, very crucial last 4 rounds. Tingin ko, ang kailangan ko 3 out of 4 para maganda po yung end result natin. So, hopefully, maganda po yung last 4 rounds natin. Pag-pray nyo po ako guys, please. Kailangan gusto kong kahit top 3 man lang tayo dito sa tournament. Yun po ang target. So, yan po ang last 4 rounds natin. Abangan nyo po yan. And Sunday, yung mapapanood nyo po itong video na to, rest day po yon. So, meron ako 1 whole day para mag-prepare versus Irvan Muhammad, isa pong IM, 2383 ang rating, so medyo dikit lang kami, and white pa siya. So pag preparahan ko po yan, hopefully maganda yung kalabasan ng laro natin sa round number 8. Ayan, so dyan na po tayo magtatapos guys. And kung na-enjoy nyo po itong ating video, please like and subscribe, and comment down below kung may comments kayo. Hello mga Padjackers, welcome back to our YouTube channel. So, malakas yung kalaban natin kanina, wala tayong magawa, tabla po na uwi. Last 4 rounds na ng tournament. So currently, ang nauuna po, ayun, nasa likod ko, yung nagsiselfone. Siya ang nauuna sa tournament natin. So mga kalaban ko siya the day after tomorrow. Meron kasing rest day bukas. So meron tayong time para mag-prepare. 1 point lead siya sa akin, pero half point lead siya dun sa second and third. So currently tied for 4 tayo. Although meron pa namang last 4 rounds, so meron pa tayong chance. So tingnan natin ano mangyayari. Hopefully maganda yung preparation natin bukas. And of course, bago tayo magtapos, papakita ko lang po ang dinner natin. Ayan, so dinner natin ito, soup na may itlog, tapos ito chicken soup naman ito, tapos sitaw, isda, and of course yung sausawan natin, tapos yung iced tea. Tapos mamaya meron pong ice creaman doon. So mag-ice cream tayo ngayon kasi talagang mahirap yung mga laban. So ayan po ang ating vlog for today. Hopefully na-enjoy nyo itong vlog. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.